po sa ating lahat. Welcome po sa ating live streaming, sa ating prayer, the open door for our prayer and devotion. Purihin po ang Panginoon dahil ang mga anak ng Diyos ay we will start the day na to connect ourselves sa ating Diyos na buhay. So, good morning po sa lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating prayer devotion sa araw na ito. So, ang ating teksto po ay matatagpuan sa aklat po ng Mateo. Ito po yung tinatawag nating the Lord's Prayer, na ganito po ang sinasabi sa Matthew 6, Matthew 6, verses 9, at ang sa mga sumusunod na talata. Sabi doon, ganito kayo manalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain kailanman kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailan-kailanman. Amen. So purihin po ang pagkakabasa sa buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. So tayo bilang mga mananampalataya ay tinuruan ng Panginoon kung paano tayo manalangin. At tunay nga po na ang panalangin ating or ang teksto na ating binasa ay sabi po rito ay sa huwarang pananalangin na ito, itinuturo ni Kristo kung ano-ano ang ipinapanalangin ng isang Kristiyano. Ang dalangin ay mayroong 6 na kahilingan. 3 rito ay may kinalaman sa kabanalan at kalooban ng Diyos. 3 naman ay patungkol sa pansariling pangangailangan. So purihin ang Diyos at tunay nga ang ating Panginoong Jesucristo ay nagturo ng isang paraan kung paano tayo manalangin. Hindi naman niya sinabing ito ang inyong ipanalangin, kundi this is how you pray. So kaya napag-aralan po natin ang the acts of prayer. Letter A is for adoration, C is for confession, T is thanksgiving, and S is supplication. So alam po natin lahat na sabi nga bilang mga Kristiyano ay hindi na kaiba ang pananalangin. Ang pananalangin po natin ay upang maging constant po ang communication natin sa ating Diyos na buhay, at magsilbing natural na parte po ng buhay natin. Parang as if na tayo po ay sa ating paghinga, kailangan natural ang breathing. So para magpatuloy tayo sa buhay na ito. So ganun din po ang pananalangin natin. We must have that constant communication with our God. At wag namang, sabi nga, rather than an occasional ritual for emergencies. So hindi naman po tayo nananalangin kung kailangan lang na sabi nga kailangan natin ang presensya ng Panginoon, ang protection ng Panginoon, ang kanyang blessings. So kagaya nung nasabi ko kanina, it must be a constant communication and integrating it into every moment for continuous fellowship. So yun ang gusto ng Diyos, continuous fellowship. Kaya nga sabi doon sa panalangin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. So lagi kong sinasabi to, sabi nga ang paghingi sa Diyos ay araw-araw, na dapat maging lifestyle, constant communication. Hindi naman po pwedeng manalangin tayo, bigyan nyo kami ng pagkain para sa 1 buwan, and then the next na pananalangin po natin ay after a month. So it is a constant communication, a natural part of our daily existence. Integrated it every moment for continuous fellowship
guidance and spiritual growth, turning it into a deep, ongoing relationship. So ongoing, nagpapatuloy. Ano po, hindi yun kung kailangan gusto mo lang. Ano po, it's about being intentional. So intentional talagang sinasadya natin ano po with discipline, routine and devotion. Seeking God consistently to align your life with His will. So, yun po ang isang kahalagahan ng ating pananalangin. Ano po, kailangan po may disiplina, may devotion, tinahanap natin yung consistent na pakikipag-fellowship natin sa Diyos para may align natin ang buhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos na patuloy na nakikipag-usap ano po sa ating Diyos na buhay. Kasi nga para sa akin ang buhay na walang komunikasyon, ano po, walang prayer life sa buhay ng isang Kristiyano, isang tunay na anak ng Diyos, it's a very dry life. As if na sabi nga, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. He is our Master, He is our God, He is our Savior. So napakagandang isipin at gawin sa ating buhay na kung sino yung tinanggap mong Diyos na sinasamba mo sa Espiritu at katotohanan ay magkaroon ng pakikipagniig, that fellowship, constant fellowship dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. He is loving God. He is loving us unconditionally. Even though sabi nga hindi tayo perfect pa, ano po ay naroon yung kaparaanan ng Diyos na kung tayo po ay nagkakasala ay open arms pa rin ang Diyos na tayo po ay magbalik loob sa Kanya, humingi ng tawad at tayo nga po ay kagaya nung message kahapon, the Father, our Father in heaven is always open arms na tayo po ay tatanggapin ano po sa ating pagsisisi sa mga bagay-bagay na or kasalanan na ating nagagawa. So sabi nga ang Diyos natin ay napakabuti. Is full of mercy, full of grace, always ready to forgive. Ano po? Yan po ang Diyos natin. Kaya nga ang gusto niya bilang mga anak ng Diyos ay there is that constant fellowship between Him and ourselves. Ano po? So napakasarap isipin. Sabi nga nung narinig kong pastor, sabi nga the result of your day depends on how you start your day. So, ang magiging resulta ng araw mo ay didepende dun sa kung paano mo inumpisahan ang araw mo. So, we people of God, na we start our day na sabi nga doon, seek Him first, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, sa akin po, itinuro ng Panginoon kapag ako ay nanalangin, ano po, as if I am protected. I am protected by His blood, by His powerful blood, na nothing will harm me. Sabi nga, we are protected by the precious and powerful blood of the Lord Jesus Christ. So wala nang karapatan si the devil or Satan na guluhin tayo or pakialaman niya tayo because we are protected by the blood of the Lord Jesus Christ. So ganun makapangyarihan ang Diyos natin. Kaya nga pag nag-rebuke tayo, ano po, na we are being covered by the precious and powerful blood of Jesus. So sabi nga, we are being protected, we are being guided
within 24 days dahil inumpisahan natin yung paghanap sa kanya, yung kanyang presensya sa buhay natin upang tayo ay gabayan niya 24 hours. Ano po? Dahil yun ang unang hinanap natin. So that's why it's very important na tayo bilang mga anak ng Diyos ay we have to have a lifestyle, a constant communication, constant fellowship with the Lord, and it must be a natural part of our daily existence. It's our breath. Prayer, it's our breath, mga kapatid. Ano? Kaya nga, it's our prayer, it's our daily oxygen. Ano po? Kaya tayo bilang mananampalataya, dun sa isang nabasa ko dun sa our daily bread na prayer, it serves as an oil like sa makina ng isang sasakyan. No? Without oil, sabi nga mausok, sabi nga pupugak-pugak yung sasakyan. But then when you put an oil, talagang smooth sailing ang takbo, walang usok. At sabi nga yung makina ng sasakyan ay magaan at tama yung pag-andar niya. So ganin din po tayo bilang mga anak ng Diyos na the prayer, which is our lifestyle, will serve as an oil para smooth sailing tayo yung takbo ng buhay natin sa araw-araw. So, purihin po ang Panginoon. It's our first day para sa ating the open door for our prayer and devotion na purihin ang Diyos sa ating kapatid na sabi nga nakaisip nito at nireveal ng Panginoon na sabi nga tama yon na hindi lahat tayo ay nakaka-attend dun sa Wednesday prayer meeting. So it's perfect time, or sabi God's perfect time na magkaroon tayo ganito na sama-sama sa paggising pa lang natin sa umaga ay hinanap na nating una ang ating Diyos na buhay. So purihin po ang Diyos at sa pagkakataong ito tayo po ay mananalangin na. Ano po? So, let's pray. Hallelujah. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, tunay na ikay Diyos na mabuti, O Lord God. Salamat po, O Diyos, sa buong magdamag na kami iyong sinamahan, iningatan, Panginoon, at sa pagdilat ng aming mata, Panginoon, ay ikaw ang unang naming hinanap, O Lord God. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na anumang karumihan, kasalanan aming nagawa. O Diyos, kami po ay iyong patawarin, linisin ang aming puso, linisin ang aming kaisipan, ang aming kabuuan, O Diyos, sa aming paglapit sa iyong banal na harapan. Lord God, salamat po sa dugtong na buhay, O Diyos, na patuloy mong ibinibigay sa amin. Lord God, nararapat lamang na ikaw ay aming pasalamatan. At sa araw na ito, Panginoon, ng Lunes, O Diyos, ay muli mong ihanda ang aming mga puso, O Diyos, sa pagharap sa aming buhay, sa aming mga gawain, sa aming mga trabaho, sa araw na ito, O Lord God. At inaasahan namin, Panginoon, ang iyong pagsama sa amin. O Lord God, i-bless mo po, O Diyos, ang aming pamilya, O Lord God, hallelujah. I-bless mo po ang aming mga trabaho, O Lord God, at tunay nga na ikaw ang siyang sasama sa amin at magpoprotekta sa amin, O Diyos, at magbibigay ng kakayahan upang magawa namin, O Diyos, ang aming trabaho ng naayon sa iyong kalooban at nasa aming isipan, O Diyos, na ikaw ang aming boss, O Lord God, ikaw ang aming employer, Panginoon, sa aming mga gagawin, lalo na sa aming mga trabaho. Lord God, kami gagawa, O Diyos, na kung saan ikaw, O Diyos, ang aming dapat mapapurihan. Lord God, let your traveling mercy be upon us, O Lord God, na sa mga may sasakyan, motor man ito, four wheels man ito, O Lord God, at gayon din sa aming mga sasakyang jeep, O Lord God, bus. Lord God, tunay nga na ikaw ang sasama sa amin
at ihahatid mo kami ng ligtas at payapa, O Diyos, sa aming mga pupuntahan, at gayon din ibabalik mo kami ng ligtas at payapa, O Diyos, sa aming pansamantalang tirahan, O Lord God. Lord, ikaw po ang maghari sa aming buhay, O Lord God, at patuloy na ilagak mo, O Diyos, sa aming mga puso na may Diyos kaming makapangyarihan sa lahat, na siyang gagabay at mag-iingat sa amin. Lord God, salamat po, at patuloy naming dalangin, O Diyos, ang iyong iglesia, ang First Door of Faith churches, O Lord God, hallelujah. Ang mga pastor na ginagamit mo po, O Lord God, sa bawat iglesia ng First Door of Faith Church, O Lord God. Ang patuloy na gabay at patnubay mo, O Diyos, sa iyong mga lingkod, O Lord God, magawa namin ang kalooban mo, O Diyos, sa iyong iglesia, ang pag-aalaga namin, O Diyos, sa iyong mga tupa, Panginoon, at maging mabuting pastol po kami na kagaya niyo, O Lord God. At tunay na bilang mga lingkod mo, O Diyos, ay magawa namin ang nais mo. Lord God, ang patuloy na gabay at patnubay mo, O Diyos, ang dalangin namin, ang bawat pamilya, O Lord God, ng iyong iglesia, ang mga magulang, O Lord God, hallelujah, ang mga tatay, nanay, O Lord God, ang mga tatay o nanay na nagtatrabaho, O Lord God, ay tunay nga na sasamahan mo po kami, O Diyos, sa buong araw nito. At gayon din, Panginoon, sa aming mga anak, apo, O Lord God, na tutungo sa kanilang paaralan. Lord God, samahan mo po sila, Panginoon, at gabayan, at ingatan mo po sila, O Lord God, at isaisip po nila na ang edukasyon, O Lord God, ay napakahalaga sa buhay ng isang mag-aaral, upang kung paano mo inihanda, O Diyos, ang iyong mga anak na ito, O Lord God, sa kanilang paglaki, at magkaroon sila ng buhay na maayos, na may takot sa iyo, naglilingkod sa iyo, at ikaw ang siyang pinararangalan sa kanilang buhay. Gabayan mo po sila, Panginoon, at pagkalooban, O Diyos, ng karunungan, kaalaman, at yung puso, O Lord God, na nagtsitsaga, O Diyos, at may zealousness, kasigasigan, O Lord God, sa kanilang pag-aaral. Lord God, salamat po, at sa bawat membro, sa bawat anak mo, sa bawat leader, Panginoon, ng bawat departamento, sa bawat ministry, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin. Lord God, ito po ay aming magampanan, O Lord God, hallelujah. Lord God, ikaw ang aming inaasahan, O Diyos, ikaw ang aming tanggulan, ikaw ang aming kalakasan, O Diyos. At tunay nga, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan ni iiwan man, O Lord God. Lord, maraming salamat po, at patuloy na gabay at patnubay mo, O Diyos, ang pagsama sa amin, kung paano po kami makitungo, O Diyos, sa aming kamanggagawa, O Lord God, sa eskwelahan, sa bahay, sa aming mga kapitbahay. Lord God, maging mabuting patutuo kami, Panginoon, sa mga kapitbahay namin, sa sinumang aming nakakahalubilo, O Lord God. At tunay nga, O Diyos, ang iyong ilaw, O Lord God, ay mag-shine sa aming mga buhay, at makita sa aming buhay, O Lord God, na kami mga anak mo, kami mga tunay na Kristiyano, na namumuhay, na may takot sa Diyos, at sumusunod sa Diyos na buhay. Lord God, maraming salamat po, at patuloy mo kaming samahan sa buong araw na ito, O Lord God, at you cover us, O Lord God, with your precious blood. Lord God, maraming salamat po sa iyong salitang nahayag, O Diyos. May sa puso po namin ito, may sa pamuhay po namin, at magsisilbing gabay at patnubay, kalakasan po namin sa buong araw na ito. Lord God, maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka magpakailan-kailanman. Sa iyo po ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, at pasasalamat sa pangalan mo, Kristo Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Diyos, at magandang umaga po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay. Maraming salamat po. God bless us all. Praise the Lord.